problema, huwag kayong magpapadala dito sa magandang reading dito sa ating multimeter tester. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabisik, so ganito ba yung experience mo sa motor mo, sa kanyang dashboard? Pag on mo natin, no? Yan, napakalakas naman yung neutral niya, no? So okay yung battery niya. Pero pag magbusina tayo, yan. Yan. Nabiblink yung neutral natin at mahina yung ating busina. Okay? Tapos mag-signal light tayo. Sa right, yan. Okay naman. Ba? Pero sumasabay yung neutral. Yun. Ba? Kabila. Meron naman. Dashboard, meron. Okay, sumasabay naman. Tapos yun na. Tumigil na. Yung kanyang blink sa kanyang signal light. Sa kabila. Meron din. Tumigil na, no? Saglit lang yung pag-blink niya, tapos tumigil na. Tapos, papansin natin, unti-unti nang humihina yung kanyang dashboard. Yung neutral niya, okay? So, in-off natin yung ating signal light. Busina natin. Wala na. Wala nang busina yung ating motor. So, low-bat na yung battery, no? Siyempre, pag ginagamit mo yung motor mo naman, hindi mo naman na-stock to, siyempre, kailangan dapat yung battery niya is condition. So, ibig sabihin, hindi dapat madaling malubat yung battery. Kasi nga, ginagamit mo yung motor, nati-charge yung battery natin. Dapat. Kaya lang, bakit ganito yung kanyang yung pangyayari dito, yung senaryo ng ating mga ilaw at saka busina, no? Madaling malubat yung ating battery. Okay? So ang tanong diyan, ano bang sira nito? Battery ba or yung charger ba o yung source ng ating charging, yung stator ba? Okay? So andoon 'yon yung mga problema. Okay? Pwedeng yung nga battery or charger or stator. So dito muna tayo sa ating battery. Buksan natin 'to. Kanyang dito sa loob. So dito tayo ngayon sa battery niya. So tanggalin muna natin yung lock niya dito na wire. Ito. Open natin yung battery niya. Yan. So, ito ang kanyang battery. Yan. Yan naman sa video, ano. Yan. So, ngayon, check natin yung laman ng ating battery. Lagyan natin sa 12 volts or sa 20. Okay. Sa ating multimeter tester yan. So, yan. Kitang-kita. Nakita ba yan? Sukatin natin ngayon yung laman ng ating battery. Yan. Oh, yun. Mayroon siyang 12.50. So, yung nangyari kanina sa ating dashboard, yung ating pag-signal light, pag-busina, may problema. Huwag kayong magpapadala dito sa magandang reading dito sa ating multimeter tester na ganyan, no? Pag sukat mo, okay naman, di ba? 12.5 yung battery natin. Parang okay naman siya, di ba? Pero, pag tayo na yung nag-on ng ating ignition switch, i-on natin, biglang bagsak yan. Yun. Diba? Biglang bagsak ang kanyang battery. Neutral light pa lang yun, ha? Diba? Tingnan yan. Biglang babagsak yung battery. Ibig sabihin, yung battery may problema. Okay? Mag-signal light tayo. Wala na yan, no? Yan. Nagiging 3 or 4 na lang yung volts natin. So, bagsak na yung ating laman ng ating battery. So, wala. May problema yung battery natin. Busina tayo, lalong-lalo na. Yun, wala na talaga. So, wala talaga ng busina. Biglang bagsak, di ba? Yan. Pag-on natin ng ating ignition switch. So, off natin. Kung ilang volts siya, babalik. Yun. So, may yan. Mataas pa, no? Unti-unting tumataas yung ating laman ng ating battery, di ba? Yan. Okay? Yan. Ibig sabihin talaga, nagluloko na yung battery natin. Pwede yung battery mo ay mga matagal na, 3 years, 4 years, 5 years at kailangan tang palitan or may problema yung charging. Okay? Ibig sabihin nun, na-overcharge yung battery natin dahil sa malakas na charging ng ating charger. Or pwede din na kulang yung charge ng ating charger sa ating battery kaya hindi na maayos yung pag-charge sa battery, kulang yung charging niya sa battery natin. So, ibig sabihin, hindi na full charge yung ating battery pag ganun din. Pwede rin ganung scenario. So ngayon, start natin yung motor. Tapos check natin yung charging ng ating charger. Kung okay ba. Kung ilan ba yung umaabot. Okay? Pero ito, pag check natin to sa ating, pag umaandar na yung motor natin, pag check natin yung charging natin, hindi muna talaga siya sure na good yung regulator. Kahit pumapalo siya ng 14 volts yung charging niya. At hindi na overcharge. Kasi nga, may issue na yung battery. May problema na. Okay, so try natin. So, nauna natin yung ating ignition switch. So, start natin ang ating motor. Ayan, umandar na.
Ayun, yung charging niya. Okay, accelerate natin. Okay, 14 point something. Parang good na siya, no? Yun, nag-15 volts siya, no? So, nag-15 volts yung ating charging. Okay? So, ngayon, sabihin na natin na, nag-overcharge na yung charger natin. May problema yung charger. Pero, syempre, ang battery natin may problema. Kaya, kahit maayos yung charger natin na mag-charge, kung yung battery natin ang may problema, okay? So, mag-iba yung charging yung ating charger. So, para makita natin talaga sa ating, yung output ng ating charger, kailangan buksan natin to. Okay, yan. Kasi natin yung positive, tapos check natin yung ating output ng ating mismong charger. Kung ilan ba yung charge niya sa ating battery. Kung talagang overcharge ba. Kasi nakita natin 15 volts above yung charging kanina. Okay, yan. Sana hindi itong ba yung camera natin kasi ipit lang. Yan, so tinanggal natin, try natin i-check yung mismong charging ng ating charger. Okay. Ayun, na-start natin. Ito na yung mismong output ng ating battery, ay ng charger natin. Yan. May 5 volts, 6 volts. Accelerate natin. Okay, 5.8. So, 5.8 lang yung charging niya. So, ibig sabihin, hindi siya nag-overcharge ng 15 volts na nakita natin kanina sa ating battery. So, ngayon, ang next natin gagawin dyan is, try natin na palitan yung ating battery. Palitan mo yung battery mo, and then, balik mo ulit yung ating charger. Okay? Kasi, maayos naman. Hindi naman siya overcharge. Ano lang naman siya sa 5.8 volts. No? 5 to 6 volts. Ibig sabihin, good yung charger natin. Hindi nag-overcharge. Possible lang na parang kulang yung charging niya, pero depende kasi sa stator yan, okay? So, maglagay tayo ng bagong battery sa ating motor at check natin kung maayos ba yung charging ng ating motor. Alright, palitan natin to. So, yun mga kabasic, no? Lagay natin yung ating bagong battery. So, ngayon makikita na talaga natin kung good yung ating charger or walang problema sa ating supply ng ating charger patungo dito sa charging niya dito sa battery natin kasi bago na to, no? Kasi ito, madaling malubat, di ba? Nakita natin kanina. So, start natin. Try natin. Check. Okay, pag-on natin. So, pag-on natin, check muna natin dito sa yung sinasabi ko sa inyo. Kaya itong bago na to, no? Yan. So, lakas ng ilaw, di ba? Yung busina. Okay, malakas, di ba? Signal light, yun. Di ba? Yan. Diyan pa lang, ay makita mo na yung battery lang, yung sira ng motor mo. Kasi, no? Hindi siya nalulubat agad yung ating ilaw. Okay? Yan. Diba? So, ngayon, na tayo sa charging. Dapat mayroon tayong makuhang 12 or 13 pala or 14 volts na charging at hindi siya overcharge dapat. Start natin. Ayan. Ito yung ating multimeter test na natin. Tayo natin na check ating charging yon. So, ano ba? Mayroon 12.48. 12.48. Sana hindi matungba yung camera natin. So, accelerate natin. So, napakaganda. 13 point something volts lang. 13.2, 3, 4. Napakaganda, napakaayos na yung kanyang charging. So, hindi siya overcharge. So, good pa yung ating charger at saka yung ating stator, yung source ng ating charger. So, walang problema. So, ang talagang kailangan palitan yung battery lang. So, huwag ka magpalit ng charger, huwag ka magpalit ng stator, yung battery lang yung palitan.
Okay? Kasi overdue na, no? Talagang sira na rin yung sa loob niya. Hindi niya ma-hold yung charging ng ating charger. Alright, thanks for watching. God bless. And syempre, don't forget to like and share and follow our Facebook page. And also, we have our YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic. And thanks for watching. God bless.